Pinuna sa Senado ang kawalan ng listahan ng benepisyaryo para sa AKAP program ng gobyerno. Sabi pa ng isang humarap sa pagdinig, may impormasyon siyang bawas na ang nakukuhang ayuda ng ilan. At nakatutok si Ian Cruz. Sa pagdinig sa Senado ukol sa ayuda para sa Kaposang Kita o AKAP program ng pamahalaan, lumabas na hindi pa maliwanag kung sino-sino ang magiging AKAP beneficiaries na para raw dapat sa mga mas mababa sa minimum wage ang kita. Walang listahan ng minimum wage earner ngayon. At ito ang target ng AKAP, ngunit hindi maliwanag kung sino sila. Wala kayong pangalan. Pero ang pagkakaalam ko po, meron pong proseso kung paano malalaman kung sino-sino po pero sila. Siguro po tutuklasin pa, mag-a-apply pa, Opo. i-a-approve pa. Pero sa ngayon, malabo pa kasi walang pangalan eh. Git ng DSWD, ang pagkakaiba ngayong taon, mailalabas sila mga pangalan kada buwan ng mga tatanggap ng AKAP sa bawat probinsya. Pero sabi ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio na inimbitahan din sa pagdinig, hindi lang pangalan ang dapat ilabas sa mga benepisyaryo ng AKAP. DSWD should upload in its website the list of beneficiaries under AKAP, and opposite the name will be the amount actually received. And a third column, the person who recommended the beneficiary. If it turns out that the only members of Congress recommended, then that will violate the prohibition that the congressman can only appropriate but cannot implement because the implementation belongs to the executive branch. Sasabihin daw ng DSWD sa kanilang pamunuan ang mungkahi ni Carpio. Sabi naman ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na kinatawa ng mga LGU sa pagdinig, may mga nakuha rin daw siyang impormasyon na bawas na ang nakukuhang ayuda ng benepisyaryo. Another source of corruption is itong funds na ganito, ma'am, na nasa discretion nila. According sa ibang mga mayors, nagugulat sila na ang pinirmahan ng mga beneficiaries blank kasi sa dami mampipirma na lang. Only to find out na ang naibigay sa kanila 3,000, mababalitaan na lang nila 5,000 pala nilagan. Wala naging tugon dito ang mga ahensya ng pamahalaan na dumalo sa pagdinig pero hinihinga namin sila ng reaksyon. Sa pastoral letter ng CBCP na inilabas ng kanilang Pangulo na si Pablo Virgilio Cardinal David, Obispo ng Caloocan, pinuna ang anilay kahiyahiyang maling paggamit ng pondo ng publiko at ang anilay kaduda-dudang pagsingit, pagbawas at pag-aayos ng national budget at ang mga programa kontra kahirapan na nagtataguyod umano sa kultura ng patronage at pamamalimos ay tunay na nakakabahala. Tugon ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ang dapat tandaan ay direktang navito ng Pangulo ang pinakamalaking appropriation sa kasaysayan. May mga istriktong kondisyon daw ang paglalabas ng budget para matiyak ang prioridad at proteksyon sa partisan interest. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras.